What is up, good guys? Another day, another blessing na naman tayo. And for today's video, pupunta tayo sa Lush Residences. So meron na naman tayong condo adventure dito sa Metro Manila and one of the premier projects of SMDC. So yung project na yon, it's located in the corner of Bagtican Street, offset of Ayala Avenue. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng property within the Makati area and kung gusto mong mag-secure ng Makati City address to get their benefits sa government, kung meron man, alam ko meron. So sit back, relax, and I hope you enjoy this video. See you there, guys. Bye-bye. So, hello guys! Nandito na tayo ngayon sa Lush Residences located in the corner of Bagtican Street, offset of Ayala Ave. So, for today's video, as mentioned kanina sa introduction ko, itutour ko kayo around sa project and ipapakita ko din sa inyo yung mga amenities na in-offer natin within the area plus the sample unit na in-offer namin, which is the 1-bedroom with balcony. So tara guys, samahan niyo ako and enjoy the video. Let's go! Dito pala guys sa Lush Residences, meron tayong mga iba't ibang commercial establishments na in-offer. So mapapakita ko rin dito sa video na to na yung mga commercial establishments na in-offer natin sa mga unit owners and sa mga possible na magiging guest natin for Airbnb business or pwede rin na iparento for long-term lease. So yun guys, pupunta na kami ngayon sa 8th floor kung saan nakalocate yung unit na titingnan namin for today's video. And kasama namin si Miss Tony Gonzaga. Hi! So siya yung site coordinator natin dito na may hawak ng mga keys. So technically siya yung may-ari ng Lush. Joke lang guys. Siya yung may hawak ng mga susi ng mga unsold units. Kaya kung gusto niyo mag-viewing dito, syempre, kailangan na may agent with her assistance din. So by the way guys, ito pala yung elevator lobby natin. So it consists of 3 elevators. So meron tayong 2 residential and 1 service elevator. Although this elevator naman, pwede rin siya sa mga residences din. Although di pa siya open ngayon since it's used for pag mga magta-transfer pa lang ng mga furnitures and appliances. So yun guys, ito na. Packet na tayo. So excited na makita yung unit. Ma'am, sama ka na. Huwag kang mahiya. Camera lang yan. Hindi nangangagat yan. So kwentuhan mo naman kami ma'am ng buhay-buhay mo, di ba? Para at least magkaroon ka ng exposure. Lalabas namin to sa showtime. Charot lang. Joke lang. Baka nahihiya si Miss Tony Gonzaga. Tara, Tony Talks muna tayo. Fast Talk with Tony Gonzaga. So, ito guys, ito yung magiging hallway natin. Or actually, this is the existing hallway of the project. So may kita niya na very, very relaxing yung ambience dito. Not like the typical SMDC hallways na medyo maraming units per floor. Ito, low density project siya, meaning to say, less yung units per floor. At the same time, mas konti yung mga residents na nakatira. Yun yung mga benefit na may enjoy nyo dito sa Lush Residences. So tara guys, samahan niyo ako din sa unit. Medyo confident na tayo ngayon kasi may editor na tayo eh. Shoutout doon sa editor ko. Secret ko muna yung pangalan mo, pare. So yung pupuntahan natin guys, it's Unit 831. So this is the typical 1-bedroom with balcony sa Lush Residences. Yan. So for this unit guys, this is 1-bedroom with balcony. So meron siyang partition in the middle of the unit that separates the bedroom and the living room. So for this side, this is the toilet and bathroom. As you can see, naka-tiles naman siya, completely finished. And the same time, meron din tayong mirror na included na dun sa toilet and bathroom. Now, for this side naman, this is the living area. So, pwede nyong lagyan to ng up to 3-seater sofa. Pero most of our clients na nagpapa-Airbnb dito, minsan nasa gitna yung kama, then pinapatanggal nila tong partition to make it a hotel style. Then, for this side naman, this is the bedroom area. So, sa bedroom area, it can fit in like a double-size bed. Pwede rin mag-queen size bed, pero medyo sasagad ng konti. So, yung haba nito is 85. So, 60 by 85 yung pwede nating ilagay dito. Pwede pa kayo maglagay na bed frame. Tsaka, meron din tayong footrest and headboard. So, for the view naman itself, so actually, this is facing the Bagtican Street and kita rin yung amenity on the corner side. So, itong area na to, kahit after 1 week ng baha, hanggang bitina yung tuhod. ay, 1 week ng baha, wala palang baha na nangyari dito. After 1 week ng bagyo, guys, hindi siya binabaha. So, ito yung strength naman ngayon ni Bagtican Street na kahit isang linggong umulan, hindi binabaha yung area. Kaya, isa sa mga benefit niya ng Makati address ngayon. So, tara, pasok tayo ulit sa iyo. And yun, guys, pupunta naman tayo sa mock-up unit namin. So, sa mock-up unit,
fully furnished na siya para magkaroon kayo ng idea paano i-finish yung unit kapag na-turn over na sa inyo. So, sample idea lang siya kung saan nyo ilalagay yung mga furnitures, appliances for one bedroom with balcony, yung nakita nyo kaninang bare unit. So, tara guys, samahan nyo ako. So guys, this is the one bedroom unit without balcony sa Lush Residences. So, kung takot ka sa heights and ayaw mo nang may balkonahe, pwede mo itong i-consider. So, meron naman siyang same layout with a one bedroom with balcony, although mas malaki yung loob niya kasi consume talaga lahat ng space dito. So, sa one bedroom without balcony, mayroon lang siyang kasamang den. So, this is a multi-purpose den na pwede mong gawing extension ng bed mo kung gusto mas mataas yung height ng bed mo, or pwede rin naman siyang table. Kasi ang purpose nitong den is dito nakalagay yung condenser natin for the air condition unit. Since ang air condition natin dito is split type, so dito usually in-install yung mga air condition unit natin. And this is the window naman. So, as you can see, hindi naman nililimit ni SMDC yung magiging view nyo kapag without balcony yung unit nyo. So, yan guys, ganito yung finish natin. So, sa bed, as mentioned earlier, ganito yung positioning natin. Dito yung headboard, dun yung footrest. So, medyo maluwag naman siya guys for a double-sized bed. Then, for the living room, pwede mo siyang gawing living and dining na. Pero most of our clients na nag-move in dito, nandito yung dining area nila sa area na to. Kasi minsan naka-drill na lang sa pader yung TV natin and wala na silang TV console. So, I hope na nagkaroon kayo ng idea kung paano furnish yung one bedroom without balcony sa Lush Residences. So, ngayon, nakit naman tayo guys sa one bedroom with balcony. Let's go! Hi guys! So, ngayon nandito naman tayo sa 22nd floor at i-visit naman natin yung one bedroom with balcony na fully furnished na in-offer ni Miss Tony. Hindi, na in-offer ni SMDC for clients in showroom purposes. Para meron na kayo idea kung paano natin papagandahin ng unit or i-furnish yung unit. So, wait lang. So, surprise talaga, no? So, guys, ito yung unit layout natin na one bedroom with balcony sa Lush Residences na fully furnished. So, makikita nyo guys, digital lock na siya. So, pwede nyong papalitan din yung unit into digital lock para, for example, papa-Airbnb nyo siya. Pwede nating i-accommodate yung guest kahit na self-check-in. So, pasok kayo guys. So, dito, meron tayong space for the washing machine. So, meron din tayong support for the bidet. So, kung gusto nyo magpa-install ng bidet, pwede rin naman. Then, eto guys, nandito na rin yung shower area natin. So, yan guys, yun yung shower area natin na nakakabit na yung shower heater. Plus, as mentioned earlier guys, pwedeng 3-seater sofa. Pero ito kasi 2-seater sofa with mini chair lang. So, medyo naglagay kasi si SMDC ng plantito vibes dito para to make it sustainable-like unit. Meron tayong mga touch of green since it's Lush Residences. So, more on greeneries talaga yung makikita nyo sa design. Plus, meron din tayong dining table dito guys. Sobrang laki ng nilagay ni SM pero siguro yung masasuggest ko sa inyo, yung mga 2-seater lang na dining table na medyo mas maliit lang sana dito. Like the rectangular type. Then sa TV, yan, as mentioned kanina, pwede nyong ipa-drill sa wall para at least mas spacious yung maging finish ng unit nyo. Then, so ito yung sa bedroom area natin. As you can see, naka-bed frame na rin yung unit. Then meron na rin tayong naka-install na mattress din. Then dito naman sa side na to, this is the suggested location of the wardrobe cabinet. So kung gusto nyo guys ng ganitong wardrobe cabinet, pwede kayong bumili nito sa Our Home. So, not sponsored, pero Our Home guys by SM yan. Number 1, SM. So, for this view naman guys, meron pa tayong available na facing Ayala Ave. So, makita nyo guys yung RCBC Tower, si Air Residences, and the old Makati Fire Station. So, ito yung view dito sa unit na to. Very relaxing and yun, makita nyo yung activity within the Ayala Avenue. So, kung ayaw nyo ng boring na view, this is one of the best view na marirecommend ko sa mga buyers ko. So, kung ikaw ay buyer dyan, nako, message ka na sa akin habang may unit pa kami. Kasi, guys, malapit na kami magkaubusan. Di natin masasabi kung kailan pa ulit may ganitong unit. And for only 5% spot down payment, makaka-move in ka na to one of our properties. Magkano yung 5% spot DP? Siyempre, message mo ako para malaman mo, diba? So, tara, pasok tayo ulit, guys. Sige na nga, guys, bibigyan ko na kayo ng hint. 5% spot DP around 300,000 pesos. That's fully furnished. Libre na yung appliances and furnitures ni SMDC. Only for 300,000 pesos, not bad, diba? You can start your Airbnb business for only a minimum capital of 300k. So, ayun guys, medyo hiningal na ako. At si Miss Tony, meron pang shooting mamaya. So, thank you very much Miss Tony for
accommodating us. And soon, guys, magkakaroon kami ng Tony Talks with Miss Tony. Thank you, Miss Tony. So, baba na tayo, guys, sa amenity area naman, sa 8th floor. Para makita natin yung mga swimming pools, gym, and playground na pwede nyo. Ma'am, bawal bang makyat sa penthouse? Okay, sige. Bawal pa daw, guys, kasi ginagawa pa. Tawagan ko si Dad para matapos ng unit. Dad! Landscaping, di ba? Guys, may landscaping dito. Imagine ninyo, sa SMDC. Hindi lang sa mga structural. Landscaping pa. Very plantito. So, kasama natin si Miss Tony. Interview naman natin siya, guys. Miss Tony! Kamusta ang buhay-buhay? Tutok mo naman kay Ma'am Tony. Recorded yan, so sasama natin siya sa vlog. Si Miss Tony matagal na siya sa SMDC, guys. Pero hinihiritan ko mag-ahente, ayaw ata. So, welcome guys! Nandito tayo ngayon ulit sa 7th floor amenity ng Lush Residences. So, the amenity area, it comes with the swimming pools. Meron din tayong gym dito. As well as the mini lounge din where you can stay and relax with your guests, or kung meron kayong mga family na gusto nyong mag-discuss about things here, or you want to study privately or peacefully, pwede nyo rin gamitin tong area na to. And for the amenity area, guys, pupunta tayo ngayon sa pool area. So, God is really good, guys, kasi syempre hindi pa maulan ngayon, kaya makukuhaan natin yung amenity area live. So, this is the adult pool. As you can see, resort-style amenities din yung ginawa na style dito or design ni SMDC. And meron din tayong mga units na facing amenity, as well as meron din tayong open-air lounge doon sa area na yon where you can stay and relax also after you're swimming or before kayo mag-swimming. Pwede kayo mag-stay doon. Then, this one is the kiddie pool. So, yung kiddie pool natin, very safe yan sa mga kids kasi 2 feet lang yan. Siyempre, kapag may mga kids kayo, they're not allowed to swim on their own. So, kapag ang mga kids natin is mga nasa 5 years old pa or below, so kailangan natin silang gabayan. Then, of course, this is the playground na pwede sa mga kids natin. So, open naman yan until 10 p.m. Kung medyo naboboard ang mga kids natin sa unit, pwede silang magstay dito and play around, and they can play with their neighbors na mga kids din. And this one, guys, actually meron dito mga chairs and tables kasi pwede nyong gamitin to as area where you can stay, relax, and have your food siguro kasi dapat may ice fresco dito eh. Pero technically, baka inalis lang ni SMDC kasi medyo malakas yung bagyo. So, ito pala guys yun, mga tinabi muna ni SMDC kasi baka hanginin eh. Dahil ngayon guys, it's July 25, so meron pa tayong 3 bagyo na inaantay na parating. So, ngayon meron tayong bagyo. Pero syempre, mabait si God. Chinempo talaga sa pagbablog natin, ma-videoan ko muna tong place na to. Kaya hindi po muna umulan ngayon. Then, ito guys, connected din yung gym natin from outside going to inside. So, yan yung maganda dito sa Lush Residences. Kumbaga, everything is accessible. But to tell you guys, the gym kasi, it's not open for everybody. Open to for unit owners, kaya bawal mag-gym din yung mga visitors natin. Yun yung privilege na binibigay naman nila to the unit owners. So, dito, yan, pwede kayo try nga natin. Ang bigat. Guys, may na yung muscle ko ngayon, guys. Nanginginig pa yung daga ako dito. So, yan, meron tayong mga dumbbells. Complete naman siya, guys. Actually, pwede kayo magpalaki ng muscle na dito. Like, yan o. Sana payagan tayo ng management. Peace sa management. So, ako guys, bawal ako gumamit yan. Pero for vlog purposes, syempre, try din natin yung mga gamit. So, thank you very much guys. Baba na tayo sa lobby. And medyo hiningal ako dun sa pag-gym ko. So, tara. Let's go. So, hey guys, nandito tayo ngayon sa lobby ng Lush Residences. So, for this lobby, meron tayong mga function rooms din na ino-offer for this floor. So, yung lobby natin is on the ground level. So, sa function rooms, pwede nyo siyang i-rent for any celebrations like events or birthday celebrations, company events. Pwede nyo siyang i-lease. Dito din sa video na to, papakita ko sa inyo yung all-around natin dito sa lobby area. So, sa lobby area, meron tayong mga lounges. So, meron tayong mga sofas, chairs where you can stay and relax, magpalamig. Kung ayaw nyo dun sa unit nyo, same here, air condition, and hotel style yung lobby natin. Meron din tayo ditong mail room. So, mailbox natin yan. So, mail room natin, typically mail room lang talaga siya. Pero, tingnan natin kung may ilaw, guys. Ayun guys, brown out yung mail room natin. Ayun, bumukas guys yung mail room natin. So, sa mail room natin guys, kaya lang ditong magkasya talaga our billing letters, love letters, ex-goodbyes. So, yan. Diyan tayo pwedeng yan lang yung mga pwede natin paglagyan. Pero yung mga Shopee nyo, yung mga package nyo like Lalamove, di pwede yan dito guys. So, kailangan nasa unit ka kapag magpapadeliver ka ng Lalamove mo.
or Shopee. Then meron din tayo dito mga pantry area, restroom, so complete naman yung project natin. Just like what I've said, guys, if you're interested in this project, just contact me and send me a message. So that's a wrap. See you guys and God bless. Konting teaser lang, guys. Ito yung tsura namin pag pauwi na. Yan oh. So, uwi na kami. Yung client kasi namin today, supposedly pupunta siya pero medyo maulan daw. Pero hindi naman umulan guys eh. Nagbabadya pa lang. I think Sunday magmi-meet kami ulit and praying na for reservation na. Kaya tingnan natin sa mga next videos. Baka ma-videoan ko pa this Sunday yung client na kukuha. So, once again, it's a wrap! It's a wrap. And guys, so painit lang kaming kotse. Kung while ko ay laging lumilitaw, praying na hindi na umulan kasi kawawa naman yung mga homeless natin dito sa Pilipinas. Pag-pray natin sila, sana may bahay din sila. And tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay meron tayong komportableng buhay naman. Kahit pa paano. Ayun naman ay galing lahat sa hirap. Life talks. So, tayo ay mag-i-interview ng isang napaka-yaman, napaka-sexy. Tagilan ko daw siya, guys. So guys, this is Aubrey Gatchalian. Siya ay yung taong behind the camera always. So, magpasalamat tayo sa kanya. Yay! Pasalamat tayo sa kanya, guys, sa mga magagandang shot niya, guys. Sobrang thankful din ako kasi tinutulungan niya ako sa aking venture. Kaya yun, guys. It's a wrap. Lagi na lang, it's sarap. Yung editor ko, nilalagay instead na it's sarap. It's sarap talaga. Masarap, guys. Yun lang, guys. Sobrang daldal ko na today and I hope to see you on Sunday. Sisipagan pa natin. Sipag at tiyaga at nilaga. So, yun lang, guys. Thank you very much and God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye. The next day. Principal buyer's details, residence, tas employment po. Then, kung married na po, sa spouses po. Pero kung hindi pa po, kindly leave blank, please. Papakasal ko na. Kakasal pa lang. Congrats po. Kailan, sir? Baka pwedeng ma-invite niyo ako ninong, sir. Sige, ma'am. Ano ba isang unit?